Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga mga kapatid. Ang inyong pong lingkod, Sister Margaret Fermin Chongson mula sa CRC Queens Road, Daughter Church, Bacoor, Cavite. Samahan po ninyo ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong pong umaga, matutunghayan natin ang katuruan ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Hukom 11 verse 14 to 15, King James Version. Ang pamagat, Israel did not steal the land. Verse 14, Jephthah sent again to the king of the children of Ammon, and 15 said to him, This is the word of Jephthah, Israel did not take away the land of the Moab or the land of the children of Ammon. Praise God. Amen. Bago po natin ipagpatuloy, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Dakilang Amang nasa langit, marami pong salamat sa araw na pinagkaloob ninyo po sa amin. Mula sa aming pagkagising, Panginoon, marami pong salamat. Ang aming pong tatalakayin, kayo po magbigay ng aming karunungan, kaunawaan at katalinuhan, Panginoon, upang maunawaan namin lahat ng aming pag-aaralan ngayon. Yan din po, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, ang aming mga salita na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, maging gabay ng banal na Espiritu sa lahat ng aking sasabihin, sa lahat ng nais ninyong iparating para sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Gabayan niyo po ako at taguin niyo po ako sa inyong banal na dugo, Panginoon, upang ang inyong salita lamang ang mamumulapi sa aking mga labi. Maraming po salamat mula sa Ama, Anak at ng Espiritu. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Mga kapatid, ating pong tatalakayin na po ang Judges o ang Hukom 11:14 to 15. Verse 14, at sinugo nga po ni Jephthah ang mga sugo sa hari ng mga Ammon at nagsabing, anong meron ka sa akin at ikaw ay naparito sa akin upang magsikap laban sa aking lupain. Sa 15, at sumagot ang hari ng mga Ammon kay Jephthah, sapagkat kinuha ng Israel ang aking lupain nang sila yumahon mula sa Egypto, mula sa Ammon hanggang sa Jabbok at hanggang sa Jordan. Ngayon nga, isasoli mo na ng may kapayapaan at mga lupain yan. Mga kapatid, ating pong ipapaliwanag ang hukom ng 11 verse 14 to 15. Nagpadala uli si Jephthah ng mensahe sa hari ng Ammon. Sabi niya, hindi kinuha ng Israel ang lupain ng mga Moab o ang mga Ammonita. Ang tanong, bakit sinabing hindi ninakaw ng Israel ang lupa? Dahil po, hindi sa Ammon galing ang lupa. Ang sinakop ng Israel ay lupa ng mga Amoreyo. Nakipaglaban kasi si Haring Sion sa mga Amoreyo sa Israel, kaya natalo siya at nakuha ng Israel ang teritoryo niya. Number 2, bawal kunin ang mga Ammon. Sinabi ng Diyos noon pa sa Israel na huwag ninyong gagalawin ang Ammon at ang Moab. Nakasaysay dito sa Deuteronomy 2 verse 19, at sila naman po ay sumunod. Tanong, bakit sila pinagbintangan ng nagnakaw? Dahil po 300 years na ang lumipas bilang sinabi ng hari ng Ammon na inin ninyo ang lupa namin para may dahilan siya sa pagkikipagdigma. Pwedeng propaganda lang yon o narito siya sa history kasi dati ang lupa na iyon ay sa Moab at Ammon bago kunin ng mga Amoreyo. Ang ating makuhang reflection, unahin ang usapan bago ang away. Katulad po ng ginawa ni Jephthah, nagpaliwanag muna ng mga hinaon at may facts. At number 2, alam ang katotohanan, hindi lang basta. Sabi ni Lord, inisa-isa niya ang history para ipakita na wala silang kasalanan. At ang pangatlo, Diyos ang huling judge. Pag ayaw pa rin maniwala o ng kaaway, sa Diyos na nilang ipiyasa ang hatol. Ang ating makukuha dito na aral ay ang pag may nag-akusa sa iyo ng mali, sumagot ka ng malinaw at totoo. Pero pag ayaw pa rin tanggapin, hayaan mo na. Diyos na ang bahalang umusga at igalang mo ang kahangganan na binigay ni Lord kahit may opportunity ka pang lumamang. Ang ating pinag-aralan sa 11, 14, 15 ng hukom, ito po ay
may tatlo na pwede nating ilarawan. First, tumayo sa katotohanan ng mahinaon. Ang punto po dito, hindi nagpapadalos-dalos si Jephthah bago lumaban. May paliwanag nga at mula noon siya ay gamit ang history at ang facts. At ito po'y makikita sa Judges 11:15. Hindi kinuha ng Israel ang lupain ng Moab o ang mga Amonita. Sa Kawikaan naman po sa 15 verse 1, ang manumani na sagot ay nakakapawi ng puot. Kaya kapag ikinakusahan kayo ng mali, hindi away agad, ipaliwanag ang totoo ng mahinahon gaya ni Jephthah. Number 2, igalang ang hangganan ng bigay ng Diyos. Ang punto nga po rito, inutusan ng Diyos ang Israel na huwag galawin ang Amon at ang Moab. Deuteronomy 2:9. Sumunod sila kaya nakuita ang konsensya nila. Verse para ilarawan ang Deuteronomy 2:19, huwag niyong guguluhin ang mga Amonitas at makipagbaka sa kanila at sa gawa po hindi muna naming susundin ng Diyos bago ang tao. Ito nga po ang tagumpay na hindi galing kay Lord, hindi nakuha ang nagsuway. Ang tunay na blessing ay hindi nagnanakaw ng sa iba. At ang pangatlo, ipaubay sa Diyos ng huling hatol. Pagkatapos magpaliwanag ni Jephthah at ayaw pa rin makinig ng hari, sinabi niya na, Panginoon, kayo po ang hukom, ang humatol o ang sa Judges 11:47. Hayaan na natin ang Panginoon siyang hukom na magpapasaya. At sa Roman 12:19, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So nagawa mo na ang part mo, nagsabi ka ng totoo. Kung ayaw pa rin maniwala ng tao, si Lord na nga ang bahala. Hindi natin kailangan ipaglaban ang sarili sa maling paraan. At ang ating tema po rito ay ipaglaban ang tama pero ipabaya sa Diyos ang hatol. Praise God. To God be all the glory po. At tayo po ngayon ay dadako sa ating huling panalangin sa ating Panginoon. Salamat dakilang Diyos na may sa aming katuruan na pinaubayan ninyo, Panginoon. Maraming pong salamat muli. At ang aming kaisipan ay lumawak at aming mga paghusga sa kapwa at sa aming pagdat. Kami po ay hinuhusgan. Nakita po namin ang inyong presensya, Panginoon. Kaya sa marami po salamat at naituro niyo po sa amin kung paano magpatawad at magbigay ng pag-unawa sa aming kapwa. Kaya Lord, kayo po maghari sa amin, ang mga taong umakusa sa amin, Panginoon. Kayo po ang bahala, kayo na po. Sa inyo na po namin inilalaan ang mga taong umakusa po sa amin ng walang na hindi kami pinakikinggan. Salamat, Panginoon.